Nandito ba tayo sa Department of Education, Division of Cabanatuan mga amigo. At ano po kaya ang mangyayari sa pag-uusap natin sa kakausapin natin dito? Narinig niya sabi? Huwag magsalita ng Espanyol. Good morning. English daw. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon, chamame. Good morning. Good afternoon na. Ayan po ang sofisticada tia Cesa, sofisticado chamami cookie. Donde vas? Pasyar daw. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Alam niyo po, ngayong araw ay ako'y bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pasko na pala. Hindi po, alam niyo po, ngayong araw po ay biglaan tayong pinatawag ng principal. Ewan ko sino ang sasabunin. Baka may sasabunin, sasabunutan. Ano po, ngayon po ay pupunta kami sa may Cabanatuan City, sa may at pupunta kami sa DepEd ata yun, kung saan kasi mag-e-enroll po sila Sophia, mga bata, at pinapatawag kami doon kasi kailangan namin, gusto namin marinig kung ano yung sasabihin doon po. Kasama namin yung principal. Karaka-raka, biglaan po tinawag kami. Sabi ko baka po pwedeng after lunch pumunta kami. So sila Lene nasa may ibang lugar, kami nandito. So nakaano kami. Busy kami ngayon mga amigo. Tapos ewan ko kung ano yung mangyayari, ano sasabihin. Alam ko tumawag na kasi si Ma'am Christy, yung principal po sa Wesleyan University Philippines, para po malaman kung papaano po yung mga bata, ano dapat gawin. So, balikan ko po kayo mamaya mga amigo. Nandito na po tayo mga amigo sa may Wesleyan University Philippines. At nako, sabi nga late ko nabasa, alas 3 pa daw sana baka 3 o'clock na lang daw kami magpunta dito. Aga pa, alauna pa lang. So 2 hours pa kaming mag-aantay. Punta na lang kami ng lilibot-libot muna siguro kami. Okay. Napakalayo. Kasama na po natin si ate, si Ma'am Leila, si Ma'am Christy. Ang napakagandang principal ng Wesleyan. Guwapa. Guwapa po. Ma'am Christy. Siyempre, I love myself. You need to love yourself. Pupunta po tayo sa, ano ba tayo punta? DepEd, DepEd Cabanatuan City. Malalaman po natin kung ano po yung status ng mga bata. Kung sila ba ay uuwi na ng Equatorial Guinea o mag-stay dito. O hindi, in fairness, kausap ko na kanina ang schools division superintendent. Ano po sabi? Yes, kausap ko na siya kanina. And then Sarado. I told her already about the Apa. kids. Ngayon sabi niya, dahil yung Wesleyan nga lang yung pwedeng mag-accept ng mga foreign student, kami lang accredited pwede naman ma'am enroll muna, sabi gano'n. And then ang promise pa niya, mag-a-assist yung language department ng DepEd. Kasi sabi ko, no English sila, no Tagalog, pure France. Pure Spanish. Spanish. Pure Spanish po sila, sabi ko gano'n. Sige ma'am, assist natin. Sabi ko, di ma'am, papa-enroll ko na ba? Yes. Ngayon kausap naman natin ang ating siya yung in charge sa private schools. Apo. Kaya okay na po mag-enroll. Mas malinaw na. Sabi ko lang sa kanya, ma'am kasi yung mga grades ng bata hindi namin naintindihan. So yun ang pag-uusapan po natin, papa-interpret po natin itong mga grades. Papa-interpret yung mga grades. Para po sa Format 37. Opo. Hopefully and prayerfully ay ma-enroll sila dito. Opo. Sige po, pagka nag-enroll po ang mangyayari po ipo-full payment po ni Kuya Belgian yung Kuya Belgian. Sponsorship pala. Si Kuya Belgian po ang bahala diyan, tsaka si Kuya Jose daw po pag-aaralin ka ng doctoral po. Ayan po. Tapos si Ma'am Christy po ay may si Ma'am Christy po ay may 1 year supply ng milk tea. Diretso po ba tayo? Ayun po yan. Pwede kayo pasok dito? Hindi po. Yung Parking nila? Opo, So dito lang po tayo? Opo, ayan po yung papasukan natin Dito pwede tayo dito. Ayan, pwede na dito. Ayan. Ay, pwede tayo. Ayan. So lahat po tayo pupunta. Kayo po. Sige po. So nandito na po tayo mga amigo at syempre isasama natin sila. Ang init! Grabe! Kalor! Ang ganda ni Mami Cookie Guwapa. Guwapissima. Nandito po tayo sa
Department of Education, Division of Cabanatuan mga amigo. At ano po kaya ang mangyayari sa pag-uusap natin, sa kakausapin natin dito. So, yun po mga amigo. Andiyan na po tayo. Welcome to DepEd Cabanatuan. Serving you is our pleasure. Yan na po. Andiyan na po tayo. Okay. So, andito tayo. First time ko mapunta rin sa DepEd Cabanatuan. At may manggang nahulog. Kainin natin. Nahanap ko eh. Bakit walang ano? Naubos na yata ang bunga. Bakit po? Kilala niyo po ako? Lagi opo. Hello po. Ang mga, dito pa kayo trabaho? Sa DepEd? Sige po. Chamame. Pamichiki. Apo. Dito siya katrabaho. Push daw, push. Sa taas pa. Yan. Bigay ka ba naman sa araw-araw ilang 10 nagyata pinabulog? So, ulit-ulit na lang ano. Upo kayo. So, bago po ang lahat, nagmerienda po tayo ng mani. Ay, binilin po kami sa'yo. Pero ano po ni sir na pupunta po? Opo. Mag-chat po kami. Hintayin na lang po natin. Nandun lang po. Po tayo from Equatorial Guinea, Africa. mga African sila, pero nandun sila sa ano, Na- African po sila. mga African sila, sir, na inuwi ng ating vlogger, si Kuya Roel, dito po sa Pilipinas, para dito sila mag-aaral. Ngayon po ay mag-enroll sila sa Wesleyan since yung Wesleyan ang accredited na mag-accept ng mga foreign students. Kaya po ngayon po, tatanong ko po sana ay sa inyo po kung paano ba natin aayusin itong mga, kompleto naman po sila, ayan. Sino po sila? Ito po si Josefina, incoming grade 1 po siya. I think she is Josefina, right? Ayan, si Josefina. Ayan din po yung ano nila yan. Ito yung kinder na ano niya, ang kinder card niya dahil incoming grade 1 siya. Pero wala silang ACCT. Po. Ayan po, sir. Tapos po yung grade 4 naman. Ito naman po yung kanyang parang transcript of record or format 37. Nung grade 1 siya, ay preschool 1, grade school 2, tapos grade 1, grade 2, grade 3. Kaya lang yung grade na. Dito po kasi yung mga natin sa existing natin na text order. Bali, kayo ang sa No English nila, sir. No Tagalog. Kaya ipapatutor natin. Opo, tutor po. Nag-start na po sila sa tutorial nila. Tutorial naman sila ng English and Tagalog. Opo, Or, English po muna. Tapos pero sa bahay po kasi Tagalog po kinakausap po namin sila. Pag naman madali na sila maka-adapt. Apo. Usual na language nila. Mabilis po sila mabilis po sila maka-adapt. Sa English po ngayon okay na eh. Nakakapag na po sila sa English kahit papaano. So tatlong bata. Ito pa po. Ayan, grade 6, incoming grade 3. Ayan. They are 5, di ba? Dalawang grades. Opo. Isang grade 8. Tsaka isang grade 6. Wala po tayong problem sa immigration. Ayun po, ang sabi po ng immigration officer, sir, bali US lang po talaga ang pwedeng tumanggap nun. Sila po ang ano. Opo, yung Bali po nagsasabit po kami doon sa Kalaya. nagpunta po kami sa sa immigration officer dito. Tapos itinuro po kami sa Wesleyan. Sabi yung Wesleyan lang daw po ang accredited na tumanggap ng mga foreign student. At saka po yung LaSalle Tech.
Pero mas prepare po namin kasing Pero taga saan kayo naka... actually mas malayo po kami kung dito. Oh, pero kasi mas gusto po namin dahil po graduate po ako sa Wesleyan. Saan kayo naka... Sa Santo Cristo po, sa San Isidro, sa Gapan. Opo, mas malayo po kami. Kung nasa Texas kayo nagdadaan. Opo. Muna sir, ganun sila sa akin. Sabi ko lang. Prefer nila Opo. kasi alma mater nila ang Opo. Wesleyan. Yung anak ko rin po dito po sa Wesleyan mag-aaral. Magkikinder na sa bunso, no? Opo. Bali, Pero yung proseso kasi natin, yung guidance, Ginagawa ko yung mga documents. Tapos pinipirmahan ko, dinadala po dun sa palayan. Para mabigyan sila ng ng authorization to study. yun nga kasi ang esto, porque solo dos? No, tú has dicho tres. Esto, preescolar. Preescolar solo dos? Naantok. Preescolar solo dos? Ah, dalawa lang po pagka pag kinder, opo. Aha. Yung iba po kompleto po ba? Pagka kinder po, dalawa lang daw po. Mm. Nakatulog si Sophie, oh. Sabi dito. Letters din. It's okay. Okay. Naantok si Sophie, eh. Yung dito nagkakakas may Tagalog. Wala. Ngayon, ayan naman yung mga document. Kausap ko si Ma'am Paes kanina, sinabi ko sa kanya yung situation. Hindi. Pero nag-tutor na. At madali mo ka-adapt. Inuna na nila yung English. At madali na mag-adjust. Pero pagka-English ang super. Actually, yung mga foreign student naman natin ay nasa school naman yon kung paano nila i-appreciate ang credential. But then, meron ba sila? Hindi. Meron ba sila? galing na daw sila sa video. Apo. Tapos yung mga bata naman, merong Document. document. To study. Meron ba sila? Sila naturales. Next class. That's like, Ang kwan lang natin, hindi natin makita na ang mga grades nila ay talagang aprobado. Yung mga grades ay pass. Kasi wala tayo. Pero based dun sa rubrics, pass naman. Kasi Kasi na nga yun kung paano mo i-access. Kaya lang kung pwede kang makakuha galing doon sa certificate na translated na patutunayan lang nila na itong estudyante na to ay nag-aral sa ganitong eskwelahan at ang kanyang grade level English, hindi ano. grade level na ay ganito nasusundan Certification. certification na galing sa pagina dito may Ministerio de Educación. Ministry of Education sa kanila. So ayan po mga amigo, pabalik na po kami. Ayan, at kukwento ko po sa inyo yung napag-usapan at paano ang gagawin. Mag-enroll na. Mag-enroll na sila. Bali, Ma'am Christy po, ang pagkakaano ko po, bali, pwede na po sila i-enroll. Tapos, temporary po ay, ang sabi ay kailangan ng certification na sila ay pasado talaga sa grade na yun. Secondary proof yun. Secondary proof yun. So, yun po. Kasi nga, kung sana yung ay hindi Espanyol, yung sulat ng mga to, Opo, okay. na to eh. Mm-mm. Kaso nga lang hindi natin naintindihan. Yung, Dahil yung Espanyol ang Oo nga po eh. pagkakasulat. Yung grades po kasi nila ay hindi po hindi sa English kaya nahihirapan. Tapos Wala tayong pruweba. embassy na mag-interpret. Opo. Dati kasi po, pag meron, halimbawa yung Japan, may Opo. mga Japanese tayong mga students. Sila po ang nag-interpret. Pinapa-interpret nila yung grades sa Opo. embassy ng Japan. Opo. So ayun pa mga amigo, muna na po dito at nahinto po yung aking kinukwento. Bali po ang mangyayari po ay pwede na po silang i-enroll next week at temporary po mga amigo ay mangyayari. Antay lang po yung certification o katibayan na sila ay
nag-aral po at nakapasa sa school na yon. Yun lang po ang inihingi inihingi. Kasi ang sabi po ng ni Sir Willie ay para din pruweba talaga na nakatapos na-approve. Kumbaga pasado sila. O kasi syempre yung school din pinapangalagaan din nila yung kanilang pinapangalagaan din nila yung eskwelahan. Na bakit tinanggap nyo itong mga bata na ito? Ano ang patunay nyo na yan sila ay nakapasa? Ganon. Kumbaga kasi Spanish wala naman kasing embassy po dito na magta-translate. Usually daw po may mga embassy po na nagta-translate ng like sa Hapon, sa English. Kaso wala nga po kasi dito. Alam, pumunta po tayo ng Thailand. So natutuwa po ako dahil ganun po yung mangyayari. At at least pwede na po sila mag-enroll. At after 3 months kailangan makuha po namin yung certification na yon na katibayan na sila ay pasado. So ganoon lang po. At least pwede na mag-enroll yung mga bata. Mag-wait na lang po tayo. So ganoon po ang gagawin. So ayun po mga amigo, yun po muna ang update natin sa pag-aaral ng mga bata. At salamat po at natapos po ang araw na ito na kung saan meron naman nangyari at kumbaga naliwanagan po kami kung paano po ang gagawin. Pinakamadali salita po ay tatanggapin naman po sila ng eskwelahan. Tapos eskwelahan po mag-aayos ng kanilang student special permit para legal po sila nakapag-aaral dito. So at least positive, okay yung naging yung naging takbo ng pagpunta namin dito sa may Kabanatuan. So ayun po muna mga amigo ang balita at salamat po sa pagdang video na to. God bless po.